Good day mga kabaro, mga kataktik. Again, this is Kuya Noli or Captain Noli at your side po tayo. Pag-usapan po natin yung iniwang kong question. The other day ba yun? Ano po yun? Patungkol po dun sa career na rin, no? Sa barko. When it comes to interest, no? Ang question is, ano ang bibigyan natin ng priority? Ng first and last priority? Yun po bang ship's owner's interest, family, or career interest? Yan po. No? Mga kabaro, mga kataktik, ang share ko po sa inyo is based on my experience na lang din po, no? Yung question po niyan, mga kabaro, mga kataktik, na-question na rin sa akin yan when I was second mate, no, ng aking shipmate. And nasagot ko naman po ng tama, no, yung pagkakasunod-sunod ng priority. Ang sagot ng iba, may sumagot, is career. Okay? Kung sa tingin ninyo tama, di tama rin natin. Kung ang sagot ninyo is family, sige, there's no right or wrong sa inyong choices ng pagkaka-sequence. No? Good day pala ulit mga kabaro. Nakalimutan ko mga mag-greet. Good afternoon na pala. Okay. But on my choices, doon sa tatlo na yon, ano ang priority ko? Ang sagot ko when I was second mate, isa na po, owner's interest. We have to protect first the owner's interest, next is the career, and last is family interest. Okay? Doon sa ibang may sagot, kung madedepensahan ninyo yung sagot ninyo, let's say ang priority ninyo is career or family, and then it's up to you kung paano nyo po madedepensahan yun. No? Kung sa tingin nyo tama yun, depende po sa pagkakadepensa ninyo. Okay? Okay. Ang dedepensahan ko po yung sagot ko, no? Okay? Ang sagot ko, ang una kong bibigyan ng priority is yung owner's interest or ship's owner's interest. Next is career, and panghuli po yung family. Okay. Nasagot ko yan ng tama base doon sa question sa akin ng shipmate ko before when I was second mate. No? Ang sagot ko, bakit yung unahin ang owners or ship's owner's interest? Bakit? Kapag prinotektahan po natin ang owner's interest, it will protect our career. Kapag ang career po natin is protected, it will protect our family. You know? Bigyan ko kayo ng isang example. One time when I was shipmate, may port engineer tsaka third mate na nagpupumilit umuwi. You know? Yung third mate o fourth engineer is kapopromote lang. No? Yung third mate, pangalawang akto niya. And kaya ang isa, namatayan yung third mate. Ganon din ata yung fourth engineer. Yung third mate is meron ng sariling pamilya. Ang namatay sa side ng third mate is yung kanyang father ata. Ang namatay naman sa side ng fourth engineer is parang parents din ata. Pero yung fourth engineer is binata. Binata siya. Yung third mate, sabi ko, kasi ang depensa ng third mate, nasa yung, tawag ito, compassionate ground. No? Mabibigyan daw siya ng compassionate ground. Sabi ko, yung compassionate ground,
ano po yun, company discretion po yun. No? Mabibigyan ka ng compassionate ground kung ang namatay is yung immediate relatives mo. Ano po ibig sabihin immediate relatives? Kung ikaw ay binata, yun, considered. Yung father mo, yung mother mo. Okay? Yung kapatid mo, hindi yung consider. Okay? Kung ikaw may asawa, yung anak mo o yung asawa mo, yun po yung pwedeng masabi na mabibigyan ng compassionate ground. Pero depende pa rin po yun sa company. Merong mga company hindi nagbibigay na, wala sa ibang company yun eh. No? Swerte natin kung ang ating manning company or yung principal is talagang makatao. Pero malas natin pag hindi. Ano po? Okay. So, doon sa third mate, sabi ko, ang father mo is not considered as your immediate family o immediate relatives kasi may asawa ka na. No? Yun. So, pag umuwi ka, so, may tendency, babayaran mo yung lahat ng expenses. Yung expenses ng expenses ng relyebo mo at expenses mo pag uwi. No, kasi mayroong breach of contract na tinatawag. No? Okay. So, kung kaya mo i-shoulder, then okay, you go home. Kasi hindi siya mapag-usapan nung kapitan. So, sabi nung kapitan, try ko raw i-convince yung dalawa. And then yung port engineer, sabi ko, ikaw pwede kang makauwi. Pero hindi ko masasabi o magagarantiyahan na kukonsider ka ng company. No? Maari i-consider ka ng company, ang ano ko lang is bagong promote ka as port engineer. Sabi ko, para sa lupa, galing sa office, na-promote ka. No? Yun. Sabi ko, nasa sa inyo. No? Kayo pa rin ang huling magdidesisyon. Sa akin is advice or suggestion. Pag umuwi ka, sige, yung port engineer, maaaring ipagpalagay natin, shoulder rin ng company, yung yung pamasahe, pati yung reliever mo. Kaya lang, pagkatapos ng living, o ng buro ng living, hindi naman pwedeng agad-agad isasampa ka ng ng company, no? Kasi ikaw ang nag-request na umuwi, halimbawa. Kung ang company ang nagpa-uwi sa'yo, pwede. Within 2 months, pwede ka kagad niyang isampa. No? Kung ang company ang nagpa-uwi. Pero ikaw ang nag-request na umuwi, so matetenga ka ngayon. Kumbaga sa lineup, doon ka sa likod pupunta muna. Diba? So yun po. Ayun. So ang nun, sabi ko, practicality na lang, hindi mo na rin naman maibabalik yung buhay nung namatay. Siguro naman, I wish nung buhay yun, pinakita mo sa kanya yung yung pagmamahal mo, diba? Ramdam niya siguro yung pagmamahal mo nung sila ay buhay. So, ang may tutulong mo na lang siguro, continue ka ng work and magpadala ka na lang doon. Sabi kong gano'n. Ang may tutulong namin sa inyo is mag-aambagan. Ayun. Sabi ko. Sa isang banda kasi, sabi ko, mapoprotektahan mo yung owner's interest. Na at the same time, yung career mo, mapoprotektahan mo. Bakit? Kasi pinariority mo ang owner's interest. Kasi doon time na yun, sa India kami. Ang pamasahe pa lang, ang tugboat pa lang is one way is $2,000. So back and forth, that is $4,000. So kung ipapa-shoulder sa'yo yun, ewan ko lang, no? Baka magreklamo ka rin. Diba? Di, ayun. Sa madalit salita, na-convince ko po yung dalawa. Yung dalawang junior engineer tsaka junior officer. Ayan.
Pero before yon nangyari sa akin yun na hindi naman ako na-convince ng aking superintendent. So, this is my experience po, i-share ko sa inyo. Nakalimutan ko yun, mga kabaro, mga katakti. No? Alam ko yung strategy, ang problema hindi ko na-execute. No? When I was chiefmate, unang-unang chiefmate ko, no? That's why nakapag-advise ako ng ganon dun sa dalawang junior engineer. Kasi na-experience ko na eh. Noong unang-una kong chiefmate, inabot po ako ng 14 months on board. And my salary is $2,400. After mga 10 months, nag-increase, nagdagan ng 200, naging 2,600. Okay? Inabot ako ng 14 months. 9 months pa lang, nag-request na ako. So, hindi ako nabigyan ng reliever. Hanggang umabot ako ng 14 months, natapos ko po yung dry dock. At after ng dry dock, wala pa rin akong reliever. Ang usapan namin ng hapon, tapusin ko muna po yung dry dock. Okay? Ang problema, natapos yung dry dock, wala pa rin akong reliever. No? Medyo, na po ako that time, torture na rin, no? Unang chiefmate ko yun, 14 months. Torture ako sa the way na yung tao ko, pukpok ko sa trabaho. Ang problema is yung provision. Masyadong pigang-piga kami sa provision. No? So, medyo nahihiya ako sa tao ko kasi pinupukpok ko sila sa trabaho pero walang suporta ng provision. Gutom po yung mga tao ko eh. No? Doon ako medyo na kaya ang ginawa ko noon, after dry dock, umuwi po ako without reliever. Bumaba ako ng barko without reliever. No? Ang pakiusap sa akin ng superintendent is sa Singapore daw po ako uuwi. From Vietnam to 2 days navigation, Singapore daw po ako uuwi. So, nung una kasi, sabi nila, ganitong pantalan, uuwi ako. So, nakatatlong pangako na sila nang hindi po nangyari. So, yung huling pangako nila is dry dock ako uuwi after dry dock. Tapusin ko raw po muna yung dry dock. Ang problema, after nga po ng dry dock, nagre-refloat na, is wala akong reliever. So, pinabalik ko yung cage doon sa may ibabaw ng hatch cover para makababa ako. Bumaba po ako without reliever. So, pumunta ako ng hotel, dala-dala ko lahat ng papeles ko, hinihingi ko kay kapitan, which is my rights din po, nakunin ko yung kasi over contract na ako eh. Ang kontrata po is 10 months lang. So, sobra na po ako ng 4 months. So, as per PUEA, wala naman ako na-violate sa PUEA. Kung terms and conditions sa PUEA po yung ang ating babasihan. Kasi nakalagay sa PUEA, ang company kailangan bigyan natin ng 3 months grace period after ng kontrata natin. Tapos, bigyan natin sila ng 3 buwan na pagkakataon na makahanap ng reliever natin. After that, hindi na tayo pwede makontrol ng company. Yun po yung sa PUE terms and condition before. No? Yun. So, sobra-sobra na po is 4 months na po yung sumobra. That's why bumaba ako without reliever. Ang nangyari po is, hindi ko na po naprotektahan ang owner's interest as ship owner. The way na pagbaba ko, natenga yung barko ng 1 araw kalahati. And kung halimbawa po, ang
Ang charter number ko is 50,000 per day. So, $75,000 po. Halimbawa lang, for calculation purposes, 75,000 po ang nawala sa charterer o sa ship owner. Pinabalik ako ng managing director kung saan sa kanila ako utang na loob yung aking promotion since since kadete, since OS, no? Since OS, sa kanila ako na-promote hanggang mag-shipmate. That's why nung nakiusap yung managing director, that pretty sure makakauwi ako na Singapore. So bumalik ako after 1 day and a half nang natenga yung barko. Okay. In short, nakabalik ako sa barko. Pati si second engineer, sumama sa akin pabalik. Na-insure ko lang, sabi ni second engineer, na siya rin daw ay makakauwi ng Singapore. Yan. Sa loob ng simula OS o kadete ko dun sa company, sa mining company na yun, hindi ko na nakuha yung aking ultimate goal. Ano po? Hindi na. Alin? Yung maging kapitan. Bakit? Dahil lang sa 2 araw, no? Sa 2 araw na hindi ko natiis, no? Na ang pangako sa akin, Singapore ako uwi. No? Yan. So, ang lesson doon is yung pasensya. No? Habaan po natin yung pasensya natin. I wish hindi ako ma-blame sana ng owner dahil 14 months na ako on board. Kaya lang, sabi nga po ng iba, sa 100 very good mo, no, isang pagkakamali lang po natin, iiway po lahat, burado po lahat ng magagandang ginawa natin. Yan. So, yun isang example ko na kapag naapektuhan ang owner, kapag naapektuhan ang owner, apektado ang karir natin. Sumampa pa naman ako, mga kabaro, mga kataktik. Second contract ko as shipmate, nakabalik pa uli ako. No? And on my first contract as shipmate, ang remark sa akin ng kapitan ko is master's potential. So not directly recommended for promotion, pero sa appraisal ko is may master's potential daw po ako. Bakit po? Kasi supposed to be hindi na talaga ako babalik yung second contract dahil alam kong meron na akong negative. No? Pero sabi sa akin ng opisina, maganda naman ang ang evaluation mo, sabi sa akin. Hindi daw ako personal ng kapitan ko, no? Ang nakalagay doon sa unang appraisal ko is unang kapitan is with master's potential. Yung pangalawang kapitan ko, ang remarks doon is even though I am a neophyte chief officer, hindi daw niya nakita sa akin ang pagiging neophyte, the way I perform my duties and responsibilities. No. Yun po ang remarks. So that's why sabi niya, balik ka pa, sabi sa akin ng company. So bumalik ako, second contract. Okay. Doon pa rin sa dati kong barko, sa unang barko doon ako bumalik. Ano po? And na lang 6 months contract na lang pang binigay sa akin. And doon nirecommend ako ng aking pangatlong kapitan na nakasama na maging kapitan, ma-promote. Ang sabi naman ng managing director, kailangan ko raw po lumipat ng bulk carrier kasi lumaki po ako sa wood chip from third mate
to chipmate. No? Doon po ako lumaki. Hindi pala ako lumaki mga kabaro. Tumanda pala. No? Yan. So, para daw ma-promote ako kapitan, sabi ng hapon ng managing director, kailangan ko ma-experience ang bulk carrier. So, sabi ko, sige, challenge accepted. Ayan, di sunod kang kontrata, pangatlo, nag-bulk carrier ako. Doon sa bulk carrier na yun, nirecommend din ako ng kapitan ko na maging reliever niya as master. No. Ang problema lang, yung managing director ayaw nang sumagot. No, hindi inaprobahan yung recommendation ko ng managing director. Sa harap-harapan tinanong ng kapitan ko na bakit ayaw akong i-promote. Hindi sumagot yung managing director. Pero pagtayo ko sa hapagkainan, sumagot daw yung managing director. Kasi tinanong sila nung kapitan ko, are you still angry with the Chiefmate Malipot? Sabi nung kapitan ko. Because of what he of last experience, sabi yung ganun sa hapon. Sabi naman nung hapon, we're not angry with Chief Officer Malipot. Sabi nung managing director. We know him very much since OS, sabi niya ganon. Yan. We're not angry with him, but we are afraid with him. Yun yung sagot nung hapon. Bakit? Kasi kung nung chiefmate daw ako, nagawa ko na iwanan ang barko, babaan ang barko without reliever. Baka daw pag nagkapitan ako, magawa ko rin yun. No? Doon sila, hindi sila galit sa akin. Takot sa akin ang hapon. May punto yung managing director. That's why sabi ko doon sa isang superintendent na engineer na Pilipino, sabi ko, nagustuhan ng superintendent na Pilipino yung performance ko. Sabi ko, sir, paalam na muna ako, magpapalamig na muna ako. Sabi ko gano'n. Sabi nung superintendent na Pilipino, bakit di ka naman mainit ha? Wala ka naman lagnat. Hindi sir, kasi yung ultimate goal ko wala na eh. Walang plano po sa akin yung principal. Walang future plan, sabi ko gano'n. So ako po may plano ako sa buhay, may plano ako sa career ko, pero walang clear plan ang principal, sabi ko po doon sa technical superintendent. Sabi ng technical superintendent, ganito na lang, Noli. Sabi niya, address niya sa akin, bankmate eh. Ganito na lang, bankmate, mag-email ka sa Marine Superintendent, sa Managing Director, then say sorry, and ipangako mo na hindi mo na uulitin yung ginawa mo before. Sabi sa akin ng technical superintendent. So, bakasyon, nag-email ako sa managing director. Problema, walang response. Hindi nag-response yung managing director. No. Nag-email ako sa sabi ko doon sa technical superintendent, sabi ko, sir, sinunod ko po yung advice nyo, pero wala pong response yung managing director. So, I think it's time to leave the company, sabi ko gano'n. Kasi ang advice sa akin ng kapitan ko, Noli, alin sa dalawa, umalis ka ng kumpanya or umalis ka ng principal. Lumipat ka ng principal kasi hindi ka na mapopromote dito sa principal natin. Ginanon ako ng kapitan ko. Sabi niya. Then yung kapitan ko nagsabi sa akin, hindi galit sa iyo ang mga Hapon dahil sa ginawa mo before. Sabi niya gano'n. Takot sa iyo ang Hapon. That's why hindi ka mapopromote dito. So, yun po. Yun ang experience ko, mga kabaro, mga kataktik. No? Misa ko na rin na-post ito nasabi ko sa posting ko. No? Which is, huwag yun ang gayahin, mga kabaro, mga kataktik.
Pagka minsan, pag masyado ka ng matapang, o masyado ka ng palaban, hindi na tayo nagmumukhang matapang, no? Pag masyado na tayong palaban, nagmumukha na tayong walang pinag-aralan. Yun. No? Pero may advantage din po yung ginawa ko na yun nung ako ay chiefmate na nag-with or without. Bakit? Kasi na-actionan yung problema sa barko. Yun po yung nangyari nun. Yung sweldo ng chiefmate na-actionan. Sabi sa akin ng accountant ko nun, nung pag-report ko ng office, naulili ka kasi OJT ako sa accounting department before. Sabi sa akin ng chief accountant, sa lahat ng kalokohan na ginawa mo, diyan ako bumilib sa'yo. Sabi sa akin ng chief accountant. Sabi ko, ano po yung kalokohan, ma'am? Yung nag-with or without ka. Ano yung nagustuhan niyo doon? Halika. Sabi sa akin ng chief accountant. Pinakita sa akin yung wage scale. Lahat ng principal dito nag-increase. No? Sabi sa akin ng chief accountant. From $2,600 dollars ang sweldo ng chiefmate, pumalo ng 4,500. No? 4,500. Kasi ibang kumpanya nung 4,500 na 3,900 ang bigayan Kami 2,600 pa rin. No? Yun lang, sabi sa akin ng chief accountant, nasakripisyo lang yung karir mo. Sabi niya. Sabi sa akin ng chief accountant. Sabi ko, okay na po yun, ma'am. Nasakripisyo man yung karir ko, at least may nakinabang. Hindi total loss ang meron ako. No? At least nanalo pa rin yung mga kabaro ko. Yun po yun. Yung nga lang, nasakripisyo yung karir ko. And, yun, na-actionan yung problema sa barko. Yung problema sa provision. No? Nalaman nila, actually, alam naman ng company, alam ng mining company na yung kapitan ko, boxer. Boxer po. Ano yung boxer? Pag ganun lagi. Hindi karatista. Ayan. Ang sabi ko kasi sa company, hindi ko naman sinabi po na sa fleet, natanggalin niyo po si kapitan sa kumpanya. Sabi ko. Ang sa akin lang, pagsabihan niyo lang, na wag namang sobra-sobra yung kuha sa provision. No? Kasi yung soup namin pala dati sweet corn soup no? Nung ilang buwan na nawala na yung corn meron pa palang corn pero isang kutsara na lang siguro. After a month nawala na yung corn. Sabi sa akin ng mayor, dahil yung mais daw giniling na niya. No, kaya wala ka na masasandok na corn. Yan. Kaya siguro pang ilang chiefmate ko. Nakatatlong chiefmate ako, lumipat ako. No? Yung pang-apat ko pala, lumipat ako. The good thing, after ko lumipat, pagbaba ko ng pang-apat kong kontrata, tinatawag ako ng dati kong company at ipopromote na raw akong kapitan. Tumawag sa akin yung fleet manager na babae. Sabi sa akin, hinahanap ka ng superintendent mo, ipopromote ka na raw na kapitan. Sabi ko doon sa fleet manager namin babae, sabi ko, paano nyo na sigurong ako yung hinahanap at ako ipopromote? Sabi ng superintendent, nasan daw yung chiefmate na maliit? Sabi, ikaw lang naman ang chiefmate na maliit Sabi sa akin ng fleet manager. Kaya sure ako na ikaw ang hinahanap mismo superintendent. No? Dahil yung mga kasabayan ko rin na chiefmate, hindi naman sa dinedegrade ko, mais-mais, na-promote Na-promote na kapitan Ang advantage lang nun, medyo malakas ang loob kong umakto kasi yung mais-mais na-promote Kakayarin ko rin siguro magkapitan. Diba? Pero hindi ako, doon sa nilipatan kong company, hindi na ako umalis.
Dahil nagtiwala sa akin yung Singaporean, nabigyan kaagad ako ng break. Sa isang kontrata ko lang sa kanila. No? Nabigyan ako ng break. And thankful din ako dun sa kapitan ko noon, dun sa nilipatan kong kumpanya kasi bueno siya dun sa principal sa Singapore. Bueno. No? Bibihira siya daw mag-recommend. Sabi sa akin ng Singapore, yung kapitan mo doon is bihira mag-recommend. No? Kaya bentahe talaga mga kabaro, mga kataktik. Kapag ang nag-recommend sa inyo is kilala ng kumpanya na matikas. No? Approve ka without, sabi nga ng iba, approve without thinking. No? Yan. Awa naman ng Diyos. Na-promote ako ng instant and 2 hours lang yung turnover dahil yung kapitan nag-with or without din. So 2 hours lang yung turnover namin. Turnover lang ng pera tsaka ng certificate. Tapos na. Baba na kaagad siya. Yan. So I wish naka-share ako sa inyo mga kabaro, mga kataktik ng lesson, no? Okay? Habaan ng pasensya. Okay? Yun lang. Kung gusto nyong ma-actionan yung problema sa barko, especially dyan sa wala na ako sa company ng Hapon ngayon sa principal ng Hapon. Dito na ako sa Greek. Sa Greek naman kasi dito sa company ko ngayon, hindi ko na shoulder yung provision ng kapitan, hindi na shoulder ng kapitan ng provision. Yung company nagpapadala ng ng provision po, no. Nag-request lang kami ng ng mga item o ng volume. Ganon. Maganda na rin yung ganon na company pay. Hindi tayo mapagdududahan ng ating mga kabaro na yung gulong nitong wheels natin is galing sa provision. Ano po? Yan. Tsaka isa yan sa kondisyon ko nung una kong akto ng kapitan. Before I accept the challenge to be promoted as a master, binigyan ko ng kondisyon, 2 kondisyon ng presidente ng kumpanya. Sabi ko, ang unang kondisyon ko, as long as walang negative comment, kapag may negative comment sa akin ng principal, aalisan ko yung kumpanya. Sabi kong gano'n. Kasi actually ayaw ko i-accept yung promotion before. No? Dahil may something. No? May something. Hindi ko nasasabihin ko na yung something. And yung pangalawang condition ko is kapag may reklamo sa akin ang crew about sa provision, let's say may reklamo na ako nangungurakot sa provision, aalisan ko yung kumpanya. Awa naman ng Diyos, umalis ako sa kumpanya nang walang reklamo sa akin walang reklamo sa akin ang principal, walang reklamo sa akin ang crew. Ako lang yung may reklamo. Kaya ako umalis sa company. Mayroon something na hindi maganda na between sa akin at sa company na nangyari. Yan. Merong in-implement ang manning company na wala sa company policy, which is hindi ko nagustuhan. In-implement sa akin, in-apply. Hindi ko nasasabihin, no? Kung ano yung na yan. Ang hinihingi ko lang sa company noon that time sa manning company, show me the regulation o company policy about that matters. So, ang problema, walang may pakita sa akin ng manning company. That's why, sabi ko, it's time to, na lang siguro, find another, Sabi ko, why? Another company. Sabi ko, why? Kasi yung mga tao ko sa barko, pinupukpuk ko yan sila as per company policy or SMS. No? Wala akong ini-implement sa barko na wala sa SMS. No? Especially, lalo mga safety procedures. Wala po. No? Kaya sabi ko sa manning company noon,
So sana ganun din kayo. Kung mag-implement kayo sa mga crew, no? Ang issue nun mga kabaro yung hindi ako nag-surrender ng aking documents. So, chinarge nila ako ng something. Yan. Sabi ko okay lang. No? Binigyan naman ako ng principal ng $1,000 as bonus dahil inabot ako ng 14 months sa barko. No? Okay, yun lang. Sabi ko sa mining company, with or without iniiwanan sa inyo, yung loyalty ko nasa company. Since kadete, never ako nag-surrender ng any single documents sa mining company. But my loyalty still remains. Ngayon lang kapitan ako, doon ako inipit. Sabi ko, okay sa inyo na po yun, walang problema doon. No. Yun yung mga ganun na anyway, welcome pa naman ako doon sa mining company na yun. Ako lang daw ang lagi silang open hands. To be fair doon sa mining company na yun. Always welcome pa rin ako doon. No. Meron daw silang laging opening para sa akin. Ako lang ang lagi ang close. No? I wish one of these days makapasyal ako doon sa mining company. No? No? Alis sa dalawa, babalik ako sa barko nila or stay for good na tayo, office work. No? Okay? Yan po. So yan, mga kabaro, mga kataktik, kung kayo, tayo ay nangangamuhan pa po, no? Okay? Kabaro, agila pala to. Pagbigyan natin, agila pala siya. No? Kung kayo po o tayo ay habang tayo po ay nangangamuhan, no? I-priority natin ang interest ng ating mga amo. Ano po? Kasi pag priority natin yon, napoprotektahan yung ating career. For sure, pag ang amo natin, ang principal natin, makatao, nakikita nila, binibigyan natin yung best natin para sa kanila, proteksyonan ng amo natin, ang career natin. At pag ang career natin na proteksyonan, ang family natin mapoproteksyonan. Hindi magugutom. Yun po. Yan po, habang tayo ay nangangamuhan. Ano po? Hindi naman pagsisip-sip yun. Sabihin ng iba, siya, nasip-sip mo naman. No? Okay? Kaya yung mga kapitanes, chief engineer, na talagang kung magpatrabaho sa tao is grabe, no? Bakit? Gusto pa nilang mag-stay sa company. Okay? So, unawain po natin yun. Bakit? Kasi yung mga crew, hindi natin mapuproteksyonan yung ating kapitan chief engineer sa kumpanya. No? Kaya, ang advice ko sa mga crew na merong matinong kapitan, matinong chief engineer, matinong superior, no? Ibalik niyo po, no? May babalik niyo po o magagantihan niyo yung inyong matitinong opisyal, no? On what way? Gawin niyo po yung trabaho ninyo ng proper. Yun po ang may susukli niyo sa kabaitan ng inyong mga kapitan, chief engineer, or kung sino man yung superior ninyo. No? Gawin niyo po yung trabaho niyo ng proper. Bakit? Kasi magre-reflect din sa kanila yon. Pag maganda ang performance ninyo, magiging maganda ang record ng inyong superior. Okay? Yun lang po. Bakit? Kasi kahit anong bait ng superior ninyo, pero ang performance mababa, kick out yan. Tama? O bakit? Kasi walang production eh. Di ba? Subukan mo, ilagay natin, example sa kusina. Ang bait-bait ni Mayor,
Oh. Di ba? Ang problema yung ang kanyang mga kasama sa kusina. Dahil sa sobrang bait, yung mayor hindi naninita. Hindi na maintain yung cleanliness. Di ba? Oh. Talsik si mayor. Bakit? Kasi siya ang masasabi nating department head or PT officer. Di ba? Halimbawa ako din. Kapitan. Sa kapitan. Kagaya isang experience na experience ko na, hindi ko pala na-experience. Na-experience ng iba. No? Sunod-sunod na burilyaso. Failure sa cleanliness ng bodega. Ganon. Tapos failure sa management ng crew. Di ba? May mga aksidente. Bakit? Bakit pa uuwi ng kapitan? Kasi yung loss ng company, di ba? Aanhin mo ang mabait na kapitan, no? Kung ang loss, commercial loss, is malaki. Let's say ang commercial loss is, sa isang aberya is 100,000. Di ba? Kung nakatatlo, di 300,000. Sa tingin niyo, yung 300,000, ilang kapitan ang pwedeng ipamalit niyan? Ilang pamasahe pwedeng magawa niyan 300,000? Magpalit lang ng kapitan o ng chief engineer. Diba? Kaya pagka minsan, hindi natin masisisi yung ibang mga kapitan, mga chief engineer na masyadong stricto sa trabaho. Bakit? Kasi pinoprotektahan din nila yung sarili nilang profesyon. No? Yun po yun. Lalo na, kung ang kapitan o chief engineer is, patapos na yung productive years. Ano yung sinasabi kong patapos na yung productive years? Nandun na sa age na about going to 60. Di ba? Siguro may kilala kayong mga ganun. Na nagsasabi, huling barko ko na to. Palaging huling barko. Pero bukas makalawa, sampa na naman. Diba? Kaya ako magsalita na tapos na huling barko ko na eh. Siguro, hindi na lang ako magsasalita pag ayoko na magbarko. Diba? Okay? Yan. Okay? So, ulitin ko mga kabaro, mga kataktik. Kung may mga mabait kayong opisyal, may mabait kayong kapitan chief engineer, ang tanging maibabalik ninyo sa kanilang kabaitan is to do or perform your job properly po. Ano po? Yun. Para yung kapitan ninyo, mabait na chief engineer, o kahit sino superior na chief mate second engineer, is ma-retain sila sa company. Okay? So, yun po. Ano pa? Wala na. Wala na akong masabi. Alaos na. So, habang kayo nagbabarko, okay? Hindi na masasabi ko na magsip-sip kayo sa magsip-sip kayo sa kapitan. Kasi sabi na, captain is the representative of the owner. No? Huwag naman ganun. No? Okay? Yung tama-tama lang. Okay? Yung tipong hindi tayo makakasagasa ng mga kabaro din natin. Okay po? Okay. Any question, mga kabaro, mga kataktik? Dito na ako ngayon. Tapos na aking day job. Pauwi na tayo.
Okay, shout out tayo mga kabaro, mga tactic muna sa ating viewers. Thank you for watching po kay sino yan? Ragnar Lahos Diretso. Kasama ko tatong AB. Si ano yan? Pagakpak Pabilyar. Okay. Ito po ba yung aking messman? Si Rex Sotelo Baltasara. Okay, Erwin Villanueva. Jordan Paglumutan. Ito, going to master na to. Si Jordan. No? Matikas na chipmate to. Si Mel Guzman. Yan. Kasama ko yung si Jordan before. You know? At na-train ko na rin yan sa mga maneuvering. Ankla, berthing, and berthing. Okay? Shoutout tayo sa ating mabait na principal. Okay, ang ating Atlantic Bulk Carriers Management Limited. No? Hindi muna ako mag-report. Hindi pa ako nakaka-fill up sa aming reporting form. No? Wala pang availability. Tapusin ko po muna ang aking project. No? Okay. Yan. Okay, so, again, mga kabaro, mga kataktik, doon sa mga nais mag-aral o gustong matuto ng trabaho ng chipmate, meron po tayong video tutorial, no? Sa YouTube channel ko po, sa Kuya Noli at Seaside. At meron tayong free Excel program din po sa ating FB group sa Merchant Navy PH. Punta po kayo doon sa File Stop. Andun po yung ating free Excel program. Okay? Hindi pa tayo makapag-patch session dahil hindi pa maayos yung aking project dito sa site. So pag maayos na yung aking project doon, pwede na akong tumuloy, magpa-patch session tayo tuwing gabi. No? About cargo calculation pa rin. Okay? Message lang po kung meron kayong mga question, mga kabaro, mga kataki. Kung meron kayong mga query, no? Doon sa mga bagong promote na nagke-question, thank you very much for asking my advice. Yan. Nakasurvive na yung aking yung mga bagong promote. No, hindi yung galing sa company namin, nag-message lang sa akin. 3 na ata yung bagong promote na kabaro natin na hindi ko ka-company. No? At yung isa ata nakababa na. No, they survive. Okay. So, yun lang po mga kabaro, mga kataktik. Thank you very much mo. God bless and may your dreams come true. This is Kuya Noli. Thank you po and good day. Good day.